Sa lahat ng mga players dyan, sa lahat ng mga coaches dyan, para sa inyo yung vlog na to. Dahil marami, sobrang dami pa rin ng mga players at mga coaches na sabi, marunong daw sa larong basketball at alam nila ang larong basketball. Pero, hindi nila alam ang dahilan ng tinatawag na unsportsmanlike foul. Okay? Alam lang nila na pag sinabing unsportsmanlike foul, ang penalty nun is 2 free throws plus ball possession. Ganun lang kadali ang pag-intindi nila sa unsportsmanlike foul. Pero ang totoo, di talaga nila alam yung mga dahilan na yan. Okay? Kaya sa vlog natin ngayon, papaliwanag natin sa kanila, sa lahat ng mga players dyan. Okay? Sa lahat ng mga coaches dyan, kung ano-ano nga ba ang mga dahilan ang tinatawag na unsportsmanlike foul, para hindi nyo binubuliglig ang mga referee pag tinawagan kayo ng unsportsmanlike foul. Okay? Kasi lagi nagkakaroon ng problema na kapag tinatawagan kayo ng mga referees ng infraction, mas marunong pa kayo sa referee. Ino-contest nyo ng pino-contest. Ayaw nyo yung pabayaan na magtrabaho mga referees. Kahit sa maliit nga lang na bagay na foul, ayaw nyo pa umamin na foul kayo. Okay? So, yun ang ating pag-uusapan ngayon, yung unsportsmanlike foul na yan. Para hindi kayo nagwa-walk out pag tinawagan kayo ng unsportsmanlike foul, especially during crucial time. Meron pa nga akong experience na third quarter pa lang, dikit masyado ang laban, third quarter pa lang tinawagan ng unsportsmanlike foul ng kasama kong referee yung isang team or yung isang player. Ayun, nag-walkout ka agad. Kasi hindi nga nila matanggap ang reason o yung dahilan ng unsportsmanlike foul. Okay, alam lang nila, gaya nga ng sinabi ko, na yun ang penalties, 2 free throws plus ball possession. Masakit yun sa kanila, of course. So, sa lahat ng mga players dyan, mga coaches, pagkwentuhan natin, i-share ko sa inyo ang reason or yung dahilan ng unsportsmanlike foul. At syempre sa lahat din ng mga baguhang arbitero or yung mga kasama nating mga referee, mga kabaro natin, paintindi natin ang mga dahilan na yan or yung tinatawag na mga criterias ng unsportsmanlike foul, at talakayin na rin natin yung tinatawag na throw-in foul. Okay? So, ang mga dahilan ng unsportsmanlike foul at saka yung tinatawag na throw-in foul, yun ang ating topic ngayon. So, unang-una mga ka-ballers, sa lahat ng mga players dyan, lahat ng mga coaches, na may 4 na criteria ang unsportsmanlike foul na in-implement namin, at yun ay pinag-aaralan ng mga referees sa ilalim ng rules and regulations ng FIBA. Okay, 4 na criteria para matawagan ka ng unsportsmanlike foul. So makinig ka. Okay, kung player ka na nanonood dito sa aking channel o coach ka, makinig ka para pag nasa loob ka ng basketball court at natawagan ng player mo, kung coach ka, ng unsportsmanlike foul o player ka, natawagan ka ng unsportsmanlike foul, wala ka na may ibang dahilan, tatanggapin mo na. O makikinig ka dito or manonood ka dito sa channel ni Uncle B. Okay? So, syempre bago tayo magsimula, what's up sa inyo mga kapito? What's up sa inyo mga kaballers? Dito naman si Uncle B para sa panibagong episode ng Uncle B Basketball Tutorials. So yan mga kaballers, mga kapito. So pag-usapan na natin ang mga criteria or mga dahilan ng tinatawag na unsportsmanlike foul. Kaya katulad ng sinabi ko, may 4 na criteria yan. So, Englishin muna natin dahil English ang nakasulat sa FIBA Rules and Regulations, then translate na lang natin sa Tagalog at liwanagin natin. Okay? May mga previous vlog na ako ngayon noon dyan regarding sa unsportsmanlike foul na yan, pero talakayin natin sa bagong vlog natin ngayon. Unang-unang criteria dyan, sinasabi, no legitimately play with the ball. Unang criteria yan. Ibig sabihin sa Tagalog, naglalaro ang isang player nang intensyon niya ay hindi doon mismo sa bola. Okay? Diba, naglalaro yung isang player o yung offensive player, hawak niya ang bola, foul mo siya, pero yung pagka-foul mo sa kanya, hindi bola ang hawak mo. Either katawan ng hawak mo, kumuha ka ng foul,
or tinulak mo intentionally sa katawan, pero ang ang goal mo hindi yung bola mismo. Kaya nga sabi sa basketball, di ba? You need to play the ball. Okay? Let's play ball. Ganun lang kadali ang tinatawag na criteria number 1. Okay? So, syempre, meron dyan mga exemption during crucial game. Yung tinatawag na mga game management sa ilalim ng pag-u-officiate ng mga referees. Ina-apply ang game management during crucial time at kumukuha ng tinatawag na duty foul. Alam niyo may mga duty foul na yan, di ba? Sa lahat ng mga coach, mga players. Syempre, pag alam niya, mga last 2 minutes na ng fourth quarter o mas mababa pa ron, or ng overtime, syempre kukuha ng duty foul yung mga player. Kailangan nila malagay na yung kalaban nila sa penalty situation. Okay? So, exemption yun, of course. Kasi, tinatanong naman ng mga referees, may mga referees na nagtatanong na during crucial game or crucial time na coach, are you going to defense? Okay? Are you going to steal the ball? Or kukuha ka ng foul during crucial game? So pag sinabi ng coach, duty foul kami. Of course, hindi na nakapasok yan sa tinatawag na criteria number 1 na unsportsmanlike foul, which is not o no legitimately play with the ball. Kasi duty foul nga yun. Okay, maliwanag yun. Yung pagkakaiba na yun. Okay? Unlike sa talagang mga laro during regular period, first quarter, second quarter, third quarter, or bago mag last 2 minutes ng fourth quarter, kapag talaga ang intent mo ay hindi bola, intentionally katawan ng player ang pinaul mo during the game, tatawagan ka ng unsportsmanlike foul, which is criteria number 1. So, maliwanag sa atin yun, ano ang criteria number 1. Okay? So, ngayon, pasok naman tayo sa criteria number 2. Okay? Yung dahilan, yung reason. Kasi reason yan eh. Kung bakit ka matatawagan ng unsportsmanlike foul, criteria number 2 naman tayo. Pag sinabi natin criteria number 2, sabi sa English ng rules and regulations ng FIBA, excessive hard contact. Okay? So, sa term pa lang na ginamit, yung mga words pa lang na ginamit dyan, maintindihan naman na natin, di ba? Excessive. Yung sunod-sunod at hard. Siyempre, malakas. Kahit bola pa ang habol mo or intention mo, pero kung sobrang lakas naman or excessive naman, tuloy-tuloy naman yung pag-foul mo, kahit bola pa yung habol mo, tatawagan ka ng referee ng unsportsmanlike foul. So, of course, intentionally, pa-foul ka ng sobrang lakas. Mangyayari. Diba, coach? Pag pumaul yung player mo ng sobrang lakas doon sa kalaban niyang player, mangyayari, masasaktan yung kalaban. Which is hindi mo na pinapakita o hindi nyo na pinapakita ang tinatawag na sportsmanship. May ka ba naman pumaul ng sobrang lakas doon sa kalaban mo, sportsmanship? May sportsmanship pa ba ron? Wala na. Yun ang reason ni FIBA kung bakit nilagay niyan sa tinatawag na unsportsmanlike foul criteria number 2. So, sa lahat ng mga players dyan, bawal mag-foul ng sobrang hard. Malakas, makakasakit na kayo. Kahit pa sabihin natin bolang intention nyo, tatawagan kayo ng referee dyan ng unsportsmanlike foul. At syempre, kailangan tanggapin nyo yun, na yun talaga ang judgment ng referee. At yun ang katotohanan. Dahil hindi naman nanguhula ang referee ng violations or ng infraction Okay, pinag-aaralan niya ng mga referee sa tagal na nag-aaral yan ng mga rules and regulations ng referee. So, let them do their job, di ba? So, pabayaan natin na gawin ng mga referees ang trabaho nila sa loob ng basketball court. So, criteria number 2 tayo, tapos na yon. And then, share naman natin ngayon ang criteria number 3. Ito yung criteria number 3 na to, ito yung sa lahat ng unsportsmanlike foul. Ito yung pinaka-famous, pinakasikat. Okay? So, sa criteria number 3, ito yung unnecessary contact, sabi sa English. Unnecessary contact during transition. So, unnecessary, hindi tama na pag-contact mo sa player sa panahon ng transition. Okay? Transition, takbuhan. Diba? So, ibig sabihin, yung criteria number 3 na yan, bakit ko sinabi yung pinaka-famous? Kasi, ito yan tinatawag na open path. Okay, ibig sabihin,
yung player, yung may hawak ng bola, pinaul kasi may kakampi na ron sa kabilang court, malapit na sa ring nila. Okay, hindi maihagis ang bola, open path na nga eh. Pinaul niya rito, so na-disadvantage nyo yung offensive player para hindi na maipasa yung bola, or naipasa man, kumuha pa rin kayo ng foul. Yun ang tinatawag na open path. Okay, pinaka-famous, which is mas kilala ng mga Filipino, ng mga players or ng mga coaches na advantage foul. So maliwanag na sa inyo ngayon yung advantage foul na sinasabi na madalas gamitin natin, advantage foul yan na ref eh. Advantage to eh, Then doon pumapasok yon sa criteria number 3 ng unsportsmanlike foul. Okay, so coach, kapag during transition at pinaul nyo ang player na may hawak ng bola at ang kakampi niya nandun na sa kabila at nag-aantay na ng pasa, wala roong kalaban, wala ka roong player o depensang player, tatawagan yan ng tinatawag na unsportsmanlike foul, which is ang advantage foul. Kailangan mayroong kayong player doon sa kabilang court para hindi matawagan ng UF o ng unsportsmanlike foul. Sa halip, common foul lang ang may tatawag o regular foul. Okay? So maliwanag naman yon mga kapito. I mean, mga kabowlers, of course, sa lahat ng mga kapito din natin na nanonood dito sa ating channel, na gusto pang matuto regarding sa mga rules and regulations ng basketball, yan ang UF, unsportsmanlike foul, criteria number 3. Ngayon, ang huli naman, eto, medyo hindi to madalas mangyari, pero ito na yung pang-apat na criteria ng UF or ng unsportsmanlike foul, ang unnecessary contact during pass break. So kanina transition na yung pass break. Okay? So paano natin malalaman o ano ang dahilan kung bakit ka natawagan ng unsportsmanlike foul during pass break? Okay? Ganito yon, mga sir, mga boss, sa lahat ng mga players, sa lahat ng mga coaches, ganito yon. Pass break, pinas break na. Na-receive na ng player, ng offensive player, ang bola dun. Ngayon, may depensa doon na nag-iisa. Okay, isang player din. One-on-one na. Ganito. Kapag tumira yan, umatempt yan ng pagtira or pag-atake at pinaw mo yan sa tagiliran, unnecessary contact yan, mga sir. Unsportsmanlike foul yan. Kapag nasa likod ka at pumaul ka during pass break, one-on-one kayo, unsportsmanlike foul yan, mga boss. Bakit? Kasi nga, yun ang nakalagay sa criteria number 4, unnecessary contact during fast break. Ngayon, paano ka magiging legal during fast break? Tanggalin natin yung word na unnecessary. Okay? Para maging legal. Para hindi ka matawagan ng unsportsmanlike foul, which is criteria number 4. So, ang gagawin nyo, mga players or coach, sabihin nyo sa mga players nyo, dumepensa sa harapan. Okay? Dumepensa ka sa harapan ng tama at sundin mo ang tinatawag na principle of verticality na nasa harapan ka. Makakuha ka man ng foul, hindi ka tatawagan ng unsportsmanlike foul ng referee. Bakit? Kahit during fast break yan, hindi unnecessary contact ang ginawa mo. Okay? Foul, pero common foul. Kasi nasa harapan ka. Kasi nandoon ang tinatawag na legal guarding possession mo. Okay? During pass break at na-receive ng tinatawag ng offensive player ang bola at nandun ko na sa harapan at naipakita mo na sa referee ang tinatawag na legal guarding position mo. Okay? Or initial legal guarding possession. Okay mga kapito, mga kabowlers, sana maliwanag sa inyo yung tinatawag na 4 na criteria ng unsportsmanlike foul. Yun yung sa madaling salita, yung mga dahilan yan eh. Kung bakit nakakakumit ang isang player ng unsportsmanlike foul, yung 4 na criteria, maliwanag naman yun. So ulitin natin sa salitang Ingles. Number 1, no legitimately play with the ball. Number 1. Number 2, excessive hard contact. Number 3, unnecessary contact during transition. And number 4, unnecessary contact during pass break. So ayun ang 4 na criteria ng unsportsmanlike foul. So sana maliwanag sa inyo lahat yan. Okay?
Kapag nakakommit kayo ng tinatawag na unsportsmanlike foul, tinawag ng referee, yun lang ang pag-isipan nyo. Kung saang criteria ba ng unsportsmanlike foul pumasok. Pwede nyo naman itanong yan sa referee ng maayos. Sir, ans po ako, anong criteria po yan? Para malaman ko na po kung ano, kung mali talaga yung ginawa ko. So, papaliwanag naman sa inyo ng mga referees yan. So, sa lahat ng mga referees, mag-aral din kayo ng rules and regulations regarding sa tinatawag na unsportsmanlike foul. Okay? So, doon naman sa throw-in foul, na marami pa rin nagtatanong sa atin, pahapiawan natin ang throw-in foul. Okay mga kabowlers, mga kapito, ang throw-in foul, yan yung foul na ginagawa during last 2 minutes ng 4th quarter or ng overtime, kung saan ang bola ay hawak pa ng referee or hawak pa ng player at nagkaroon na ng foul doon sa loob ng basketball court. Kasi alam naman natin during that time, crucial ang laro, mahigpitan ng depensa, hindi pa nga naipapasa ng throw-in player o yung nag-i-inbound ng bola dun sa loob ng basketball court, nagkakaroon na ng kiskisan, nakakatawag na sa ref minsan ng foul. So yung ganong senaryo or ganong sitwasyon, tinatawag po yan na throw-in foul. Ngayon sa throw-in foul, regardless kahit na nasa penalty situation kayo, hindi po yan magbibigay ng 2 free throws ang referee sa foul na yon, kasi throw-in foul nga lang yon. Ang penalty lang na pwedeng makuha ng isang team ay tinatawag na 1 free throw plus ball possession. Okay? So yun lang ang penalty doon. Maliwanag yon. Ngayon, kung sa ibang senaryo naman sa throw-in, ang nakakommit ng foul ay ang offensang player. During throw-in, hawak pa ng player ang bola or hawak pa ng referee. At ang nakakommit ng tinatawag na foul, yung offensang player, hindi yung depensa, no? Hindi po yan throw-in foul. It's just a common offensive foul. Okay, baka sabihin, mag-declare na naman kayo. Hindi, throw-in foul yun, hawak pa ng referee. Ang throw-in foul, ina-adapt yan o pinapasok yan kapag ang na-foul ay offensang player. Okay, tatandaan natin yan. Yung opensa, na-foul mo during last 2 minutes ng 4th quarter o ng overtime, hawak pa ng referee ang bola o ng nag-i-inbound na player at na-foul yung opensang player sa loob, yun ang throw-in foul. Pero kapag ang defensang player ang na-foul, offensive foul lang yun, ha? So, dapat alam natin. Yan mga kapito, mga kabowlers, sana maintindihan niya, katulong tayo, no? Katulong tayo sa lahat ng mga supporters natin, sa lahat ng mga napadpad dito sa ating channel ng mga coach, ng mga players, nakakuha kayo ng tinatawag na kaalaman dito sa channel ni Uncle B. So yung mga kapito, mga kabowlers, ang ating vlog sa ngayon, araw ng na ba ngayon? Biyernes, March 22, 2024. Okay? At yun, kakaroon tayo ng panahon para mag-vlog. Okay, at gusto ko munang i-shoutout yung lahat ng mga followers natin sa lahat ng dako ng Pilipinas dyan, sa lahat ng mga subscribers natin. At doon siyempre sa mga OFW na mga Pilipino na nagmamahal sa atin, patuloy na sumusuporta sa ating channel. Mga boss, mga sir, shoutout sa inyong lahat. At siyempre, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Okay? At gusto ko rin i-shoutout lahat ng mga maliliit na grupo ng mga referees dito sa Pilipinas, katulad ng CBRAP dyan sa Tacloban City, Region 8. CBRAP, shoutout sa inyo. At syempre ang aking grupo dito sa may NCR, ang BRAD, Basketball Referee Officiating Developmental. Okay, shoutout sa lahat ng mga kagrupo ko dito. Mababait yung mga yan, masisigasig. At sa lahat ng mga referees dyan sa Pili Camarines Sur, ang Iris Referee, shoutout sa inyo lahat, sir. At syempre sa lahat ng mga grupo, BAP ka man, SBP ka man, Haricom, Baricom, at kung ano-ano pang mga grupo ng mga referees. Shoutout sa inyo sa lahat, mga kapatid na arbitero. Lagi po kayong mag-iingat sa lahat ng pagkakataon during sa pagpito natin at pagtakbo. Okay mga kabowlers, mga kapito, dito ko natatapusin ang ating video.
Magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.